Magandang hapon mga kapanalig. Welcome sa programang Usapang KKK, Kalusugan, Kagalingan at Kagandahan. Ako po si Ivy at kasama natin si Dr. Irene Lim. Para po sa inyong mga katanungan, maaari po kayong mag-text sa 0918-837-4827, 0925-896-1689 at 0917-810-6169. Para po sa may mga signal cable audio, kami po ay nasa channel 313 at sa eradioportal.com/Luzon AM stations/kilohertz Radio Veritas 846. Magandang hapon, Dok. Magandang hapon pong muli sa inyong lahat at welcome po sa ating talakayan sa Usapang KKK. Ang inyo pong lingkod, si Dr. Irene Lim, ang magbibigay na naman po sa inyo ng panibagong kaalaman. And always remember that knowledge is power. Ligtas ang may kaalaman. And when you lose your health, you will lose everything. Paki-like, share, and subscribe po. Paki-click yung button bell para ho ma-update kayo pag may upload po kami, no? Yung mga na-miss out niyo pong episode, pwede ninyong hanapin dyan. And also, by simply sharing sa inyong mga mahal sa buhay, kaibigan, family, relatives, yun pa lamang hong simple way na yun, nakatulong na ho kayo sa inyong kapwa. Yung atin pong anti-aging whitening soap, available po sa Shopee. Ang hahanapin nyo po ay IV anti-aging and IV whitening soap. And para ho sa mga hindi marunong mag-order sa Shopee, so ang goodwill po namin sa inyo is send us your name, address, and cellphone number. Ipag-o-order po namin kayo sa Shopee. Be responsible enough to pay and receive your parcel. Make sure ho na pag nag-order kayo, nandyan ho pag nag-deliver sa inyo. No? Be responsible. Ang maganda ko pong balita sa inyo is meron ho tayong promo sa ating anti-aging and whitening soap. Meron ho tayong deal na 5+1. So, bili ho kayo ng 5, may libre po kayong isa. Ayan, no? So, sa mga hindi naman ho kaya ang 5, okay lang po. 1, 2, okay lang. Wala lang hong free. Kahit ho magkahalo, no? Magkahalong whitening and anti-aging, okay lang. Basta makalima kayo, may libre kayong isa. Hurry up, kasi hindi ko ho sasabihin kung kailan magko-close. Pwede hong 2 araw, 3 araw, 1 linggo, 2 linggo. Basta bigla na lang hong magko-close yan, no? So take advantage of the 5+1 promo ng ating anti-aging and whitening soap. And also, of course, anti-aging. Napakabisa po nitong pambanat ng skin. Nakakabawas ho ito ng wrinkles. Siyempre ho, ang skin natin, pagkabanat, walang wrinkles, of course, you will look younger, no? So, sa mga elderly, di ba, dito sa ating may pisngi, medyo laglag na po yan, tsaka may laugh line, di ba? Eye bags, nakakabawas po yan, no? Basta you use it every day. Whitening soap, very effective way ho itong pampaputi. Hindi ho ito nakaka-dry ng skin. So, di ho ba, kung nakasubok na kayo ng iba, yung mga whitening soap po, nakaka-super dry ng skin. Ito hong whitening soap natin, hindi po, very mild ho siya. But, sabi ko nga sa inyo, ang mas maputi ay lagi hong lamang na yan. May plus factor ho. Kahit pareho kayo ng ganda, pareho kayo ng talino, mas maputi kayo, ay lamang po kayo doon sa kapareho ninyo. So, added factor ho yan. Kaya marami hong tao ang may vanity sa pagpapaputi. Lalo na ho yung medyo morena, gusto nilang makaranas ng kutis na maputi. Kasi ever since, medyo brownish complexion ang meron sila, no? Okay, so bukod po doon, so bukas pa rin ho ang ating free check-up, free urine, and free sugar testing. Now, hanggang kailan po, hindi ko rin po sasabihin sa inyo.
So, bigla na lang pong isasara namin yan para umagap ho kayo ng pagpapalista. Okay, ito po isa kong sasabihin. Sa mga nagpapalista po, make sure na dadating ho kayo sa inyong pinalista. Kasi makonsensya ho kayo na yung kinuha ninyong slot na imbis ho na gamit ng mas merong sakit, kinuha ninyo yung slot, yung pala naman ho ay hindi kayo sigurado. So yung mga hindi ho dumadating sa kanilang slot, minamarkahan ho namin yun. Kasi sa susunodong nagpalista kayo, ihuhuli namin kayo. Kasi ho sinasayang ninyo yung slot. Pag nagpalista ho kayo for free check-up, make sure na sigurado ho kayong dadating. Ahead of time, 1 or 2 days before, iitawag or i-text yun na po sa amin na kayo'y hindi makakarating para mapalitan ho namin ng ibang gusto hong magpa-free check-up. Okay? Sino ho ba ang dapat magpa-check-up? Lahat po ng nakikinig. Lahat ho ng nakarinig at nakapanood sa YouTube at sa Facebook. Bakit po? So, hindi lamang ho yung may nararamdaman ang dapat magpa-check up. Pati po, walang nararamdaman. Why? Lalo na ho ang elderly and diabetic patient. It is because, sabi nga ho natin, di ho ba yung mga avid listener, alam ho nila na ang walking pneumonia ay wala hong simptomas. Walang ubo, walang sipon, walang lagnat, walang back pain. Pero ho, pag pinakinggan ng stethoscope ang kanilang likod, which we call auscultation, ay may crackles. Ano hong ibig sabihin pag may crackles? May pulmonya. And we call it walking pneumonia kapag kaho walang simptomas. Ano ho ba kasi ang mangyayari pag hindi nagamot yan? Ay ikamamatay ho yan ng pasyente. Kaya yung mga naririnig ho ninyo ngayon na ay si Maring ganun, si Paring ganun, kamamatay lang daw. Anong kinamatay? Hindi nga alam kung ano. Yan na ho yun. Ay hindi ho yan bigla. Actually yan, matagal na ho silang may walking pneumonia. Everyday nagmumultiply ho ang bacteria and virus hanggang sa nasira na ho ang puso. Then ayun ho, mahihirapan ng huminga, bagsak na ho ang oxygen, saka pa lamang ho mai-emergency papuntang ospital. So sudden ho ito. From okay ka kahapon to biglang naghihingalo ka sa hirap ng hinga. So ganun po yun. Hindi ho ba naikwento ko na sa inyo yung 25 anyos na daughter ng pasyente ko ngayon, ang wala ho siyang symptoms. Ang parang naging symptoms niya parang hirap siyang dumighay. Tapos hirap ng huminga nung dinala sa ospital, namatay ho. Hindi rin ho lahat ng doktor alam ang walking pneumonia. Yung mga hindi pa ho nakahawak ng ganitong kaso, namamatayan ho talaga ng pasyente. Actually, yung doktor na sa probinsya ho ito nangyari. Actually, yung doktor na humawak sa kanya hanggang sa namatay na ho ang pasyente, hindi niya pa rin ho alam kung ano ang ikinamatay ng pasyente. So, ang sabi niya, paano natin alam na hindi niya alam ang kasong walking pneumonia? It is because namatay na ho ang pasyente, hawak-hawak niya ho yung x-ray plate. Ang sabi niya ho ay, imposible naman na may pneumonia ito kasi ang chest x-ray niya clear naman. You see? Doon sa statement niyang yun, ibig niyan sabihin, pag negative ang chest x-ray mo, imposible kang magka-pneumonia, which is 100% wrong. Ang pneumonia ho, hindi ho masyado yung nakikita sa chest x-ray. So meaning, hindi alam ng doktor yun. Pero kung yung doktor nag-auscultate sana sa pasyente, marami yung doktor ang hindi nag-auscultate, no? Lalo na kung hindi ho sa lungs ang complaint ng pasyente. Halimbawa, chest x-ray, normal. Pero pag auscultate ng doktor sa stethoscope ay may crackles. So alin ho ang totoo dun? Yung chest x-ray na normal o yung naririnig mong crackles sa likod ng pasyente? So syempre ho, ang totoo yung actual yung naririnig And ang pag-i-stethoscope po o auscultation, dapat ho inaangat ang damit. Pag nag-auscultate ho na may damit, for show lang ho yan. Number 2, the stethoscope should be a good one. Pag sobrang luma na ho ng stethoscope, pag sira ho ang diaphragm at may butas na ho ang earpiece niyan, hindi ho makakarinig ng crackles ang doktor. Hindi lahat ng doktor magaling mag-auscultate sa lungs.
and sa heart. So, lahat po ay imbitadong magpa-check up to rule out walking pneumonia. Yung natural na pneumonia ho dati, we call it community-acquired pneumonia, or kung sa ospital ho nakuha, hospital-acquired pneumonia. Yan ho, may symptoms, no? So, may ubo yan, may sipon, nanghihina, bedridden, may lagnat. Kaya ho, mas nasisave yung pasyenteng yan kasi ho, nagpapacheck up para magpagamot ang pasyente. While ang walking pneumonia, wala hong symptoms, walang nararamdaman ng pasyente, kaya po, pupunta lamang yan sa ospital pag last minute, pag naghihingalo na po. And usually, for intubation na ang pasyente pagdating sa hospital, ikakabit na ho sa respirator. And ilan ho ba ang nabubuhay sa naka-intubate? Kakaunti po lamang. Siguro malaki na ho ang 10% na mabubuhay sa mga naka-intubate, no? So, kaya ho lahat, free check-up na nga ho. Siguraduhin nyo na ho, wala kayong walking pneumonia. Kaya ho, magpalista ho kayo ng check-up. We are giving way para ho, masave ang buhay ng mga tao dahil napakarami hong tao na may walking pneumonia na namamatay na lang nang hindi po alam kung ano ang reason. Sa mga gusto pa hong mabuhay, to live longer, palista ho kayo ng check-up. Magkakaalaman ho tayo sa check-up. And yung may mga kidney stone, gallstone, ayaw ho ng opera, ayan, may protocol po tayo dyan. Yung mga baraduhang puso na ayaw magpa-opera, yung mga nagsususpecha ho kung barado ang puso ninyo, yung vector scan ho natin, nakakakita ho yan ng bara. Plus, nakakakita ho ang vector scan ng lahat ho ng klase ng mikrobyo sa katawan. Hindi lamang ho bakterya, pati virus, fungus, protozoans, and even parasite. Hindi ho yan lulusot. Kay vector scan ho, pati scientific name ng mga mikrobyong ito sasabihin niya sa inyo. Hindi ho in general na bakterya lang or parasite lang, no? Russian technology ho ang vector scan at wala ho itong radiation. It catches the body before the onset of diseases. So nauuna ho siya. Sa cancer naman ho, pag nakita niya ho yung 3 root cause ng cancer ay sigurado hong kandidato kayo for cancer. Pero wala pa kayong cancer. Candidate pa lang ho kayo. So may time pa ho tayong tanggalin yung root cause ng cancer. So yan ho ang maganda sa preventive measure. And yung mga may CKD or dinadialysis, huwag nyo na hong hintayin na mag-total shutdown ho ang inyong kidney. Ang dialysis ho, yan ho ang pumapalit sa ating kidney para magsala. But hindi niya ho nai-stop ang further deterioration ng kidney. Kasi ho ganito, isipin nyo, ay magpapakidney transplant na ho, na lang ako. Bukod ho sa mahirap hanapin ang donor, magastos po. Pangatlo ho, paiinumin ang pasyente ng pang-suppress ng immune system. Lifetime ho yun. Kayo ho yung immunosuppress. Maubuhan lang kayo, mahatsingan lang ho kayo, kayo na ho yung may sakit. Kasi nga ho, walang depensa yung immune system ninyo dahil umiinom kayo ng pang-suppress. Now, bakit kailangang uminom ng pang-suppress? Kasi po, para hindi ho i-reject yung bagong transplant sa inyong kidney. So, yung rejection po, yun ho ang problema. Of course, yung mga may ascites, liver cirrhosis, so may protocol po tayo dyan, pang cell repair ng sirang atay, sirang kidney. So, lahat ho actually ng sakit ginagamot sa amin. Pwera lamang po ang fracture, ang hernia, at yung mga inborn hong may butas ang puso. Halimbawa, yung mga inborn diseases, anatomical problem. Yan ho ay talagang ospital. Huwag nyo na pong itanong yan. Dahil sinasabi ko na ho na hindi ho namin kayang gamutin yan. But kung wala ho dun sa 3, lahat ho ng sakit ay pwede nating gamutin. Because may mga gamit ho tayo o instrumento na hindi nyo makukuha sa ospital. Tulad ng laser, ultraviolet, ozone, high-dose vitamin C. Bukod pa ho sa detox and blood cleansing. No? Okay. Ang tatalakayin ho natin sa hapong ito ay tungkol po sa atherosclerosis. Ano ho ba yan? Sa Tagalog ho, simpleng salita, bara sa ugat. Chronic progressive ho ito. So, ibig sabihin, tumatagal, lumalala. That is characterized by accumulation or naipon na pong lipids. Ano ho ba yung lipids? Cholesterol and
triglycerides. Kasama ho dyan ang calcium. Kaya 'di ba lagi kong sinasabi sa inyo. And probably ho itong mga nababarahan ng puso, tsaka yung mga nai-stroke, probably ho yan, mahilig ho yung mag-calcium supplement. Try to analyze yourself. Kaya ho ang atherosclerosis is what? Hardening and thickening of arteries, impairing blood flow. Nakaka-impair ho yan ng daloy ng dugo and potentially leading to heart attack, stroke, and peripheral artery disease, of course. Paano ho ba nangyayari ang atherosclerosis? So, yung process ho, nagsisimula yan, magkakaroon ho muna ng damage yung endothelium. Endothelium is the innermost lining ng ating arteries. So, pag nagasgas ho yan, nagkaroon ng punit, wear and tear, nahilan ho sa pag high blood, pwede ho yung makasira ng ugat kasi ho sobrang sikip, nagagasgas ho pagdaan ng dugo. Hyperlipidemia, masyado hong mataas ang kolesterol. Pag mataas ho ang kolesterol ninyo, yung sobra sa normal, naiiwan ho yan sa ating arteries. Dapat ho yan babalik sa liver. Hindi ho, pag excessive siya, hindi ho siya sasama pabalik sa liver. Maiiwan ho siya nakadikit sa ating arteries. Doon ho sa may mga gasgas, wear and tear, doon ho didikit si bad cholesterol, no? Siyempre ho, yung mga smoker, pinapahina ho niyan ang wall ng ating arteries, yung may diabetes, sticky blood ho ang may diabetes because the sugar is in the arteries, not on the cells or in the cells. And yung inflammation po, syempre, no? Now, yung mga damaged endothelial cells ito, it becomes permeable, no, to lipoproteins like LDL. So, nape-penetrate ho o nagiging porous yung ating endothelium sa mga lipoprotein tulad ho ng LDL. More adhesive, nagiging mas madikit ho sa circulating leukocytes. Lalo na ho kung ang LDL ninyo ay oxidized LDL. Wherein, saan nyo makukuha ang oxidized LDL? Sa lutong egg yolk. Kaya nga sabi ko sa inyo, kung kakain kayo ng egg yolk, dapat ho malasado lang, no? Or hilaw yung egg yolk. Kakaroon ho ng fatty streaks yung endothelium, which is the earliest visible lesion ng atherosclerosis. So, over time, pagtagal ho, yung smooth muscle ng arteries, nagmamigrate ho from the tunica media, middle layer ho ng artery, to the tunica intima, innermost lining, which we call endothelium. Nagpro-proliferate ho, and nagproproduce yan ng extracellular matrix, tulad ho ng collagen and elastin, na nakaka-contribute ho yan sa fibrous cap ng plaque, ng bara. At yung plaque core ho, yung pinakagitna, consists of what? Necrotic debris, cholesterol crystals, and foam cells. Yung nasa gitna po, gawa sa cholesterol, necrotic debris, and foam cells, no? So, bukod ho sa nakakakapal siya ng ating ugat, prone pa ho siya sa rupture. Yun ho bang mapilas siya dun sa pagkakadikit sa arteries. So, syempre ho, ma-expose ang thrombogenic material. Siya ho yung napilas at leading to the formation of thrombus. Magfo-form ho, itong napilas na to, gagawa ho ito ng blood clot na which can further obstruct blood flow, or pwede ho itong mag-embolize. Sabihin, di napilas ho, may bara kayo, may plaque, napilas. So, magiging blood clot ho yun, babara sa blood flow. Or pwede ho itong umagos kung hindi ho bumara. Pag umagos na ho yan sa ibang part ng arteries, we call it emboli. So, sasama ho yan sa circulation, pag emboli na ho siya, causing acute events like myocardial infarct and stroke. Babara ho siya sa pinakamaliliit nating arteries. And ano ho ba ang may pinakamaliliit na arteries natin? Di ho ba coronary arteries sa puso? Kasinulid lamang po yan. At yung ating mga arteries sa brain. So halos magkasing liit lang po ang ugat natin, coronary arteries sa puso at mga ugat sa brain. And also meron pa hong isa, CKD. Masisira ho ang kidney kasi ho maliliit din po ang arteries ng kidney. Yung atin hong mga nephrons, gawa din ho yan sa mga capillaries. Napakaliliit po na pag may thrombus, ayun, bumara, pwede rin ho yan sa kidney, bumara. High risk na rin po. Kasi wala na yung protection ng estrogen. Pagka nagme-menstruate pa ho ang babae, naproprotektahan ho sa mga atherosclerosis,
dahilan ho sa estrogen. At yung may family history ho ng sakit sa puso, stroke, and genetic factors, no? Isa ho sa makaka-prevent nito is what? Yung regular detoxification and blood cleansing program, no? Kasi ho, yung detox, syempre ho, ang LDL ho natin o bad cholesterol, 2/3 ho niyan is gawa ng liver natin. It is only 1/3 ang galing ho sa pagkain. Number 2, yung blood cleansing po natin is what? Mag-i-improve ho yun ng atherosclerosis, pati ho ng blood flow sa ating circulation, preventing stroke and heart attack and formation of atherosclerosis. Vector scan at least twice a year, detoxification and blood cleansing program at least every 3 months for prevention of formation of atherosclerosis na yan po ang isa sa cause ng heart attack and stroke. So Ivy? Pardon po sa mga nais magtanong, mag-text po kayo sa 0918-837-4827. Welcome po muli sa Usapang KKK. Ako po si Ivy at kasama pa rin natin si Dr. Irene Lim. Dok, tanong ni 7619. Mataas pulse rate ko, 110 beats per minute. Anong magandang gagawin? Hindi ho biro ang magkaroon ng 110 na heartbeat per minute. Ang normal ho is 60 to 70. Wag ho kayong mag-rely kay Dr. Google dahil mali po ang nakalagay doon. Nakalagay ho doon hanggang 100. Papatay ho ng pasyente yan, si Dr. Google, no? So, mali ho. Kahit ho kasi sino pwedeng mag-upload sa Google. Kaya, hindi ho 100% sure mga nakalagay dyan, no? Ang mag-90 ho kayong heartbeat at 80 plus, medyo kapos na ho kayo sa hininga nun. Ano pa ho kaya yung 100 at 110? Now, ang tanong nyo, kung siguro hingal na kayo sa 110 ninyo, ang mga possible cause ho niyan, actually ho, it's really pneumonia. Pag may pneumonia ho kayo, mabilis ho ang heart rate ninyo. Yan ho ang unang tataas sa inyo. Then later on ho, walking pneumonia kayo at wala pong hindi kayo nagpa-check up dahil wala naman kayo nararamdaman. Later on ho, syempre nagmumultiply pa rin yung germs. Lilipat ho yan, papasok yan sa puso. Pe-penetrate yung heart, sisiraan niya ho yung heart muscle and yung heart valves, mga valve ng puso. Pag nasira na ho yun, di na makakapump yung heart. Bababa na ho yung heart rate ninyo. Oxygen saturation ninyo. Pag bumaba na ho yan, ayun po, no? Yan ho, saka pa lang kayo tatakbo sa ospital dahilan sa hirap na ho kayong huminga. And kung by that time pa lang ho kayo pupunta sa ospital, it is too late dahil ho sa sira na ho ang heart. Ang heart po is what? Irreversible pag nasira. Hindi ho katulad ng liver na nagse-cell repair. So, ang una hong dapat i-rule out sa inyo sa ganyang napakabilis na heartbeat is to rule out pneumonia. Secondary na lamang ho yung mga kung high blood ka, so nakakataas din ho yan ng heart rate, pero hindi naman ho ganyang kataas na 110. Usually po, sa lungs ang problema. So, pag ganyan ho kabilis yung heart rate. Sabayan nyo na ho ng magpalista ho kayo kung kayo ho ay gustong magpa-check up. So, tayo po ay nasa Unit 1101, Klinika Medica 101, Centuria Medical Makati, sa Lamanga Street Corner, Kalayaan Avenue, Makati City. So, kailangan lamang ho magpalista kayo ahead. So, kami ho ay bukas even Saturday and Sunday and even holidays. No? Wag ho walk-in, magpalista ho kayo. Ay, mga numero. Pwede po kayong tumawag sa 546-9412, 0922-875-2899. Pwede rin po kayong mag-text sa 0925-896-1689 at 0917-810-6169. Prevention is better than cure and health is the best investment. Regaluhan niyo po ang inyong sarili ng pagpapacheck up. Sabayan niyo na ho ng vector scan, detoxification and blood cleansing program kasi yan hong dalawang procedure na yan ang root cause ng halos lahat ng sakit. Lalo na ho ngayon, tayo ho ay naka-free check-up, free urine and sugar testing. So, yung atin pong promo package, yung buy 2 plus 1, bili ho kayo ng 2 detox, may libre ho kayong vector scan or 1-day blood cleansing. Or if ang binili ho ninyo is 1 detox,
isang blood cleansing ang free nyo ho, vector scan. And yung mga gusto hong bumata, lumakas, gumanda, so ang kasagutan ho is ang ating anti-aging protocol, which is 5+1. Pag prepaid ho kayo ng 5, yung pang-anim ho, libre. And i-inquire nyo po ang discount sa ating high-dose vitamin C. May antibacterial and anti-cancer property ho ang ating high-dose vitamin C. Wherein yan ho ay ginagamit na rin sa US, even in hospitals. And yung atin hong anti-aging and whitening soap, so ang hahanapin nyo ho sa Shopee, IV anti-aging and IV whitening soap. So, yung mga hindi naman ho marunong mag-Shopee, send us your name, address, and cellphone number. Kami ho ang mag-o-order para sa inyo. Basta be responsible enough to pay and receive your parcel. And ayan ho, yung promo natin sa ating soap, 5+1 po. Bumili ho kayo ng 5, may libre ho kayong isa. Yung pang-anim ho, yun ang libre ninyo. At sa hindi naman ho makaka-afford ng 5, you can buy 1, 2, 3 pieces. Kung ilan ho yung kaya ninyong ma-afford, wala nga lang hong plus. So, sana abutin ninyo yung 5+1. Kasi ho, isasara din namin to. I will not tell you when. No? Basta isasara na lang namin ho ito. So, IB, mga numero. Pwede po kayong tumawag sa 546-9412. Pwede rin po kayong mag-text sa 0925-896-1689 at 0917-810-6169. Paki-like, share, and subscribe din po. I-type nyo lamang po ang Dr. Irene Lim both sa YouTube and sa Facebook. Ivy? Please like us on Facebook. Ang account po natin ay Klinika Medica 101. Maraming salamat mga kapanalig sa pakikinig sa amin sa hapong ito. Abangan niyo po muli kami bukas, alas 4 hanggang alas 4:30 ng hapon sa programang Usapang KKK. Kasama natin si Dr. Irene Lim. Ako po si Ivy at sumayin niyo ang katotohanan. Salamat po.